Sa nakaraan nating video di naman nakitaan ng kahirapan sa ginawa ng ating bida ang pagpalang nito sa mga patay gutom na mga elders, pero tinire nito ang isang elder dahil ito pala ang tatay ni Fei Fei. Inalis na lang ng ating bida ang cultivation nito. Pumunta naman ang eksena sa Luoyun Mountain, at magkasamang naglalakbay sila ni Uncle Meng. Lumipas na nga ang ilang oras, patuloy pa rin silang naglalakbay at mas pinapabilis pa nila ang kanilang mga kabayo sa pagtakbo. Pinakita naman ang medicine garden na mukha dito patungo ang ating bida at Uncle Meng. At pinakita na sila, na mukhang nakarating na ang dalawa sa bakanan ng medicine garden. At napansin ng ating bida na ang medicine garden daw ay normal naman, bakit naman daw nagkaroon ng interest ang Lin family sa medicine garden nila. Habang nagmamasid-masid sila, biglang may sumigaw at tinatanong sino daw ang ating bida, kaya agad naman sila napatingin. Saan ang location ng boses na yun, saan ang gagaling? At agad naman lumapit ang ating bida rito at nagtanong ano daw gustong ipahiwatig nitong nagsisisgaw daw sa kanila, at agad naman di nakapagsalita agad itong individual na hinarap ng ating bida. At ito pala ang katiwala ng medicine garden, at sinabi na lang ng ating bida na wala naman at naglakad pasulong ang ating bida, at sabi naman ng katiwala na sige daw pwede na daw magpatuloy ang ating bida at maayos naman daw ang buong medicine garden sa pangangalaga niya. At biglang sumigaw si Uncle Meng, mukha ito ang pangalan nitong katiwala na si Yun Hao. Agad naman kinabahan itong katiwala sa sinasabi ni Uncle Meng na mukha di nga maayos ang kalagayan ng medicine garden dahil nasabi kasi ni Uncle Meng na recently daw dami daw nawawalang medicine say herbs sa garden. At sinabi na nga ni Uncle Meng ang observation nito na may mga naiwang footprint kung saan nawawala ang mga medicine herbs. Napasigaw ito at nagulat si Uncle Meng at napatingin din bigla ang ating bida rito dahil di na nito kasi pinatapos ang sasabihin niya. Sinabi na nga nitong katiwala siya daw bahala ang magpapaliwanag sa ating bida, at kailangan nitong tumahimik na daw. At napangiti na lang ito na sarkastiskong nagsalita ito na dadalhin daw nito ang ating bida saan itong footprint. Napagpayahan nga ng ating bida na sumunod kay Yun Hao ang tagapagbantay ng medicine garden, at banilinan nito si Uncle Meng na kunin din ang mga iba pang medicine herbs na natitira, at pumayag naman agad si Uncle Meng sa gustong mangyari ng ating bida. At sabi din ng kasamahan ng tagapagbantay na makakaasa din daw ang ating bida na kayang-kaya nitong makatulong rin sa anuman ang makakaya nito. Nagpaalam naman ang ating bida at umaasa ito na magiging maayos ang pagtritrabaho nila. Kaso sa ginawa ng ating bida mukhang malalim ang iniisip ng tagabantay ng medicine garden. At napangiti nga ito at meron na nga itong masamang binabalak sa ating bida. At nakarating na sila sa medicine garden at sinasabi ng katiwala na meron ka daw na footprints ng kakaibang hayop nga daw, pero wala daw silang idea kung ano nga daw ang hayop na ito. Pinakita naman ang medicine herbs at ang footprint na nandoon nga. At nakita na ng ating bida kung ano ito at tinanong nito ang katiwala na anong hayop nga daw ito sa tingin nito. At hinawan ng ating bida kung saan din ang footprint at ang medicine herbs kung hindi daw siya nagkakamali. Ika ng ating bida na mukhang alam na nito kung kanino itong footprint na nasa garden. Sinabi nga ng ating bida na ito daw ay isang spirit beast, kaso tinutulan naman ito ng katiwala na imposible nga daw itong sinasabi ng ating bida. Nonsense nga daw ito, at paano daw nasasabi ng ating bida ito? At biglang sinabi ng katiwala na kung ganyan daw ang nalalaman ng ating bida, handa daw itong ipalit din daw ang buhay nito. Nakakatawa naman, tumayo bigla ang ating bida at tumama ang ulo nito sa katiwala, at ano nga daw ang pinagsasabi daw nito eka ng ating bida, pero alam naman na ng ating bida kung ano ang totoong kulay nitong katiwala. Kaya naman di na nagpaligoy-ligoy ang ating bida at kinausap nito ng straightforward kung ano daw totoong pagkatao ito. Kaya nga gulat na gulat itong si Yun Hao ang katiwala sa itatanong din ng ating bida rito. At sinabi na ng ating bida na ano daw ang totoong nangyari dito sa medicine garden, at hindi naman daw mag-i-interest ang Lin family nang walang tinatago ang medicine garden. Kaso sinagot naman ng sarkastikong ngiti itong katiwala, na mukhang alam na ng ating bida ang totoo. Bigla naman nag-iba ang aura nitong katiwala at biglang nagbanta pa sa ating bida kung gusto daw nitong malaman ang totoo at mapilit daw itong ating bida wag daw siyang sisisihin ito. At sumugod nga ito bigla sa ating bida at hindi na nito muna sinagot ang ating bida bagkus nga balak pa nitong patayin ang ating bida.
Wala namang sa ting bida ang pinaggagawa nitong patay gutom din na kitiwala, at gusto na daw ba nitong mamatay ng maaga ika ng ating bida. Pinakita naman sa mga mata ng ating bida ang pasugod na patay gutom na kitiwala, ibig sabihin lang talaga na kayang ka ito ng ating bida kaya walang pag-aalala sa pagmumuka na makikita natin sa ating bida. At sinasabi nga nitong patay gutom na nilalang na ito na matagal na daw naalipin siya ng Yun family, ngayon araw na daw na ito makakapaghiganti na daw ito at magagawa na niya ang gusto niya sa pagpatay sa ating bida. Kung hindi niya mapatay ito magawan ito ng leksyon, at hindi pa pala nito alam na kung paano pinatay ng ating bida ang mga head elder sa kabila ng kakulangan ng level. At dagdag pa nito habang tuwang-tuwa na minamaliit ang ating bida dinado siya isang aso na sunod sa Yern bagkus itong aso na daw na ito ay kakagat na daw sa kanyang amo at makikita nga ang ating bida wala pa ring ginawang aksyon kahit palapit na ang atake nito. Parang wala lang sa ating bida ang atake nga nito at mabilis niyang naiiwasan ito ng walang kahirap-hirap. Sobrang ginulat ng ating bida ito na mabilis na. Nakapunta ang ating bida sa likuran nito at sobrang bilis nga daw ng ating bida. Pero nagawa pa ring makounter ng patay gutom ito at nagtama ang kanilang atake sa isa't isa at naglikha ng kamangha-mangha na puwersa na yumayanig talaga. Pinakita na nga ang sobrang lakas na pagsabog sa kinalalagyan ng dalawa. Pagkatapos naman ng malakas na pagsabog nakikita naman sino ang nakakalamang sa sitwasyon ngaon. Agad-agad ngang bumulagta itong kitiwala ng Medicine Garden. Impossible nga daw eka nito at gulat na gulat sa mga resulta ng labanan nila. Habang nag-iisip ito ng paano ito natalo bigla namang may kamay na dumampyat sa kanya. At ito nga ang ating bida habang sikal-sikal na nitong patay gutom na kitiwala sinabi ng ating bida na binuhay ka ng Yun family ng maayos pero nagawa mo peren lokohin ang Yun family, ito nga ang pamilya ng ating bida. At nagmakaawa na ito habang takot na sa ating bida na parang awa daw sabi nito sa ating bida at handa naman ito na sabihin daw ang lahat-lahat sa ating bida. Sa gustong malaman nito, kaya nga binitawan ito ng ating bida at sige nga daw magsalita ito ng totoo kung hindi alam na nito ang mangyayari daw. At nagsimula na nga na nagsalita ito na ang totoo nga daw ang gusto talaga ng Lin family ay more Ethan pa daw sa Medicine Garden. Ang Spirit Beast daw talaga ang gustong makuha ng Lin family na nakatira daw ngayon sa Medicine Garden. At habang nag-uusap ang ating bida pinakita naman ang isang nilalang na nakikinig sa kanila. Patuloy pang ang nagsalita ito at tinatanong daw nitong ating bida na bakit nag-betrayed ito dahil daw ito daw ang pastahan ng Lin family at alam daw nito na matatalo daw ang Yun family kaya kailangan daw nito gawin ito para makasurvive. Kaya nagawa lang niya yun dahil para mabuhay at masisira naman daw ang Yun family sa di katagalan. Wala naman reaksyon ang ating bida kundi seryosong itong nakatitig dito. Lakas loob peren ito na nagsisilita na wala lang daw kahit patayin daw ito ng ating bida wala din daw magandang mangyayari at alam daw ba ng ating bida paano daw mahuhuli ng Lin family ang Spirit Beast. At pinakita ang Immortal Magic Weapon na nakasealed ito ng kadena at nandun din ang Spirit Beast. Pinakita naman ng ating bida na hindi na nito kailangan pang malaman kung ano ang pwedeng magamit ng Lin family dahil ginamit ng ating bida ang isang teknik para makita ang mga nasa paligid nito at nakita nga nito ang Immortal Magic Weapon at ang Spirit Beast. Sabi pa ng ating bida dinado ito nagugulat at hinawakan ng ating bida ang weapon gamit ng astral body nito. Sabi pa ng ating bida di pa daw ito kompleto na para matawag na immortal weapon daw pero malaki peren daw ang worth nito sa bansa nila sa kasalukuyan na panahon. At pagkatapos sinuri ng ating bida ang immortal weapon ay ito namang Spirit Beast ang tiningnan niya at dinaman daw siya interesado sa mga ganito pero gustong gusto ng Lin family na makuha nito dapat daw may gawin ang ating bida. At di daw papayag ang ating bida na makuha ito at hinawakan ito ng ating bida pero parang nakikita nito ang ating bida habang ginawa niya ito. Totoo daw na nakikita ito ang ating bida kaya nagulat ito. Biglang ang may isang atake ang nagawa naman makaiwas ng ating bida. At sa pag-iwas ng ating bida may follow-up na atake ito pero sa pagkakataon na ito sa patay gutom naman na Katie wala papunta ang atake nito pero di nito nagawang iwasan at tuluyang nabutas ang ulo nito sa atake ng Spirit Beast. Kaya napalingon ang ating bida rito at gulat na gulat talaga. Biglang may natanto ang ating bida paano daw nangyari ito mga ito, at nalaman nga nito na kayang-kaya nitong makapasok sa dimension na nagawa ng ating bida.
At may naalala naman ang ating bida na pangyayari nung nasa lugar pa siya ng space, at makikita na hirap ang ating bida sa kinakalaban nito. At nasabi pa ng ating bida na bago daw ito magbalik sa mortal world. Nasabi ng ating bida na ang time-space ang kalaban pala ng ating bida ang Ancient Spirit Beast at kayang-kaya burahin daw ang isang mundo. At pinapakita nga ang true form ng Spirit Beast na nag-umapa sa lakas at ito din pala ang legendary Spirit Beast of Chaos. Pero biglang pinakita na ang form ng Spirit Beast ngayon na mukha na itong maamong pusa. Nakakatawa namang eksena na sinasabi ng Spirit Beast sa ating bida na sinisisi daw niya ang ating bida sa pagpailay daw dito, at ang laking nawalang cultivation din daw dito. Pero nainas naman ng Spirit Beast dahil eka ng ating bida na hindi daw nito masisisi siya at ito naman daw ang naunang umatake sa ating bida. At bigla naman tumakbo palayo ang ating bida rito pero habang tumatakbo ang ating bida na pip icon na ang Spirit Beast at sinasabi nga ng ating bida. Dahil sa espada niya dati, kaya lang natalo niya ito iba na daw ang usapan ngayon. Mahihirapan daw siya ngayon dahil wala nga daw ang espada niya at sobrang pahirapan pa at mapahamak po do ang ating bida. Kaso kahit nakakalayo na ang ating bida sa pagtakbo ngumiti lang ang Spirit Beast sa pinaggagawa ng ating bida, na mukhang meron itong binabalak na gawin. Kinagulat naman ng ating bida ang parating na atake rito at saan nga daw ito galing. At nakita ng ating bida sa bandang ibaba nito ang Spirit Beast pala na ang bilis nakahabol sa kanya at nakapang-launch peto ng atake. At natanto niya ito rin daw ang ataking pumatay sa KT-wala ng Medicine Garden. At kahit nahihirapan ang ating bida sa bilis din ng atake nito nagagawa pero nitong makaiwas. Bigla ngang sinipa nito ang Spirit Beast sa ibaba nito pero bigla rin itong nawala sa paningin ng ating bida. Bigla naman nasa itaas na ito ng ating bida. Nakita naman ng ating bida ito pero sobrang lapit na sa pagmumuko niya ang atake ng Spirit Beast. Nap-icon na nga ang ating bida at naglabas din ito ng atake at sinabi ng ating bida sino naman ba ito na minamaliit daw siya. Agad naman nagsalpukan na ang kanilang atake. At naglikha din ito ng pagyanig at makapal na usok at pagsabog sa pangyayari. Tuwang-tuwa naman ang Spirit Beast at nagready pa nga ito ng gagamitin niya para kainin ang ating bida. At nakita naman ang ating bida na okay lang siya pero nagugulat ito sa naririnig niyang tunog ng kutsilyo at tinidor na pinapatunog. Pagkatapos ng makapal na usok nagulat itong Spirit Beast na buhay pa ang ating bida. Sabi nga ng ating bida rito na nakakalimot na daw ba ito kung sino ang ating bida. At siya nga daw ang Immortal Emperor at di daw nito agad-agad makukuha ang katawan ng ating bida. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Agad naman nagseryoso na ang ating bida at tinawag nito ang Immortal Sword of Heaven. At agad-agad naman nagpunta ang Sword Heaven. Nasabi din ng ating bida na ngayon daw tingnan daw ng Spirit Beast kanino ang kalamangan. Wala namang ginagawa ang Spirit Beast nakatingin lang ito sa ating bida. Wala naman pero nga ginawa ang Spirit Beast kahit ang ating bida ready na ito anytime na umatake wala lang nga ito sa Spirit Beast. So hindi ka natatakot talaga aeka ng ating bida sa pinaggagawa lang ng Spirit Beast. At lakas loob nga itong Spirit Beast na nagmiyaw lang ito na inaasar pa ang ating bida. Medyo nagseryoso din ang Spirit Beast at nakaramdam ng kakaiba sa gagawin ng ating bida. At ito na nga ang atake ng ating bida at pinagsama-sama na nito ang kakaibang kidlat sa paligid. Mangiyak-ngiyak naman ang Spirit Beast sa pangyayari at di nito inaakala na ganito nga ang mangyayari. Napasigaw na nga lang nagmalakas ang Spirit Beast at humihingi ng tulong sa lakas ng ataking tiyakawalan ng ating bida. Makikita naman na napaupo na ang ating bida at tapos na nitong pinakawalan ang atake nito at medyo napagod rin. Naglikha pala ng malaking butas ang atake ng ating bida at makikita na ang Spirit Beast ay tuluyang nanghina at natalo ng ating bida at hilong-hilo pa. At binababa ng ating bida ito at tinanong nito na kung buhay pa daw ito at di pa daw ito namamatay. Habang pinaglalaruan ito ng ating bida iniisip ng ating bida na kung meron pa daw bang nakakatame ng Ancient Spirit Beast wala po daw itong naririnig. At susubukan nga ng ating bida na i-tame ito, at masubukan nga daw eka ng ating bida.
At tuluyan ngang nagising na muli ang Separate Beast at tinatawanan ulit ang ating bida na parang wala itong magagawa sa gagawin ng ating bida. Tumahimik nga daw ito at hintayin na lang daw nito ang mangyayari ika ng ating bida. At nakakalimot daw ba itong Spirit Beast ika ng ating bida at tinatawanan niya ito at tapos na nito ma-perform ang spell nito. Wala naman nagawa ang Spirit Beast kundi manigas tuwang-tuwa ang ating bida, wag na daw itong pumalag. Gulat na gulat ang Spirit Beast bakit nagkaroon ito ng tame color at di daw ito pwedeng yumapekto sa kanya at siya daw ang Lord of Chaos. Natuwa naman ang ating bida at nagulat at namangha at tumalab daw ito sa Spirit Beast. Keep icon lang ang Spirit Beast at wala nang magawa. At kahit galit na ang Spirit Beast di pa rin ito makagalaw para saktan ang ating bida dahil sa contract na ginawa ng ating bida at hinahamon at inaasar pa ito ng ating bida na wag na daw itong mahiya pa. At binyantaan pa ito ng ating bida na kayang-akaya nitong gamitin kahit isang daliri daw at masisira niya ito. Kaya nga sobrang nanginginig ang buong katawan ito at naging maamong hayop na lang ang Spirit Beast. At yumuko nga itong Spirit Beast sa takot at talagang nagsusubmat na ito ng tuluyan. Abangan tuluyan ngang nagpunta na ang ating bida sa duel naman nila ng Lin family. At natuluyan na nga ang salpukan ang atake ng dalawa. Kaya naman napilitina na si Beihua na ilabas ang espada nito at tapusin na ang hidwaan ng dalawang pamilya. At ang bilis nitong nakapunta sa ating bida para hiwain ito. Kaya naman kung gusto mong malaman pa ang mga susunod na kwento, mag-like or mag-comment at palambing na din ng subscribe. Dapat nak-able all para updated lage sa ating mga susunod pang uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.